Ang prosesyon ay pinangungunahan ng mga sakristan ng ating parokya, tanga ng seryales na siya nating gabay at patutunguhan sa ating paglalakbay dito sa lupang patungong langit. San Pedro, ang pangunahing apostol, kapatid ni San Andres. Siya ang pinili ni Jesus na pinuno ng kanyang 12 alagad. Tumagpas sa taingan ni Malco ng dampini si Jesus. Itinatuwa ang Panginoon matapos ang pagtilaok ng manok ng 3 beses. Sa kanya ipinagkaloob ni Jesus ang susi ng langit at lupa at ang hinirang na kauna-unahang Santo Papa. Pumanaw si San Pedro na martir sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus ng patiwari. Ang imaheng ito ay pag-aari ng pamilya ng yumaong Ginoong Vicente Lina Sr. at Ginang Julita Lina. Pasasalamat po kay Reverendo Padre J. Lina sa paglalabas ng imahe ni alagad ni Jesus, nakatatandang kapatid ni San Pedro. Si San Andres, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ay unang naging tagasunod ni San Juan Bautista. Nang kanyang matalos na si Jesucristo ang tunay na Mesiyas, siya ay sumunod kay Jesus. Sila ng kanyang kapatid na mga mangingisda ay tinawag ni Jesus upang maging mamamalakaya ng tao. Pumanaw si San Andres sa pamamagitan ng kamatayan sa krus sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita sa Patras, Grecia. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamay-ari ni Ginoong Everson Villanueva at Familia. San Andres, Ipanalangin mo kami. San Felipe. Siya ay mula sa Bethsaida ng Galilea na tinawag ng Panginoon na sumunod sa kanya isang araw matapos tawagin sina San Pedro at San Andres. Sa tagpo ng mabuting balita kung saan nagpakain ang Panginoon ng mahigit na 5,000 tao, nabanggit ang kanyang pangalan, kaya tangan niya ang mga tinapay bilang paggunita sa tagpong iyon. At siya ay laging nakahanay na panglima sa bilang ng mga apostol. Si San Felipe ay pumanaw sa Hierapolis, Syria, sa pamamagitan ng pagbato at pagpapako sa krus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Chito Cruz at Familia. San Felipe, Ipanalangin mo kami. unang nakilala sa Ebanghelyo bilang Nathanael, isa sa 12 alagad ni Jesus. Si San Bartolome ay matalik na kaibigan ni San Felipe. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pumanaw sa pamamagitan ng pagpapako at pagpupugot sa kanyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala kay Jesus sa unang pagtatagpo na gaya kay San Bartolome. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamay-ari ni Ginoong Derek Fabian at Familia. San Bartolome, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas. Isa ring mangingisda si Santo Tomas. Nang marinig niya ang tungkol sa mabuting balita tungkol kay Jesus, iniwan niya ang lahat at sumunod sa kanya. Ayon sa Ebanghelyo,
Hindi naniwala si Santo Tomas sa sinabi ng ibang mga alagad na muling nabuhay si Jesus hanggat hindi niya nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at naipapasok ang kanyang daliri sa mga butas nito. Nang ikalawalong araw ng pagkabuhay, nagpakita sa kanya si Jesus at ipinakita ang kanyang mga sugat. Namutawi sa mga labi ni Santo Tomas ang mga katagang, Panginoon ko at Diyos ko. Ayon sa tradisyon, ipinahayag ni Santo Tomas ang mabuting balita sa India at pumanaw nang siya ay sibatin. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng pamilya Payongayong at Sisara. Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. San Mateo. Siya ay isa sa 12, ang sumulat ng unang ebanghelyo. Siya ay ipinakilalang Levi sa ebanghelyo nila San Lucas at San Juan, anak ni Alfeo. Siya ay tinawag ng Panginoon upang maging alagad habang siya ay nakaupo sa paninginan ng buwis sa Kapernaum. Isa siya sa mga saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon at ang pag-akyat nito sa langit. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa Judea, Ethiopia, Persia at Parthia. Pumanaw si San Mateo matapos ipasibat ni Haring Hyrcanus ng Ethiopia. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Nelson Cruz at pamilya. San Mateo, Ipanalangin mo kami. Santiago el Menor, isa sa 12 alagad ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, siya ay anak ni Alfeo at Maria at kapatid ni Jose. Maliban sa ilang detalye sa kanyang pamilya, wala nang ibang nabanggit tungkol kay Santiago sa banal na kasulatan. Sa kabila ng kakapusan ng kaalaman tungkol kay Santiago bata, hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng kanyang halaga sapagkat siya ay hinirang na maging alagad na ito at tiyak na ginampanan niya ito ng lubos. Pinaniniwalaang siya ay pinagbabato hanggang mamatay sa Jerusalem. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ronel Celso Buensuceso at pamilya. Santiago el Menor, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Ayon sa tradisyon, siya ay pinsan ng ating Panginoong Hesus, anak ni Santa Maria, asawa ni Cleopas. Pinaniniwala ang ipanahayag ni San Judas ang mabuting balita sa Armenia at Persia. Sa gisag ni San Judas Tadeo ang isang pamalo at karaniwan siyang nilalarawang may apoy na nakapaligid sa ulo bilang tinatawan ng kanyang pagiging naroroon noong araw ng Pentecostes at ligtas kung saan nakatatak ang mukha ni Jesus. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong ginang Felisa Martin at pamilya. San Judas Tadeo, Ipanalangin po kami. San Simon Makabayan, isa sa 12 alagad ni Jesus, kilala rin bilang Simon Cananeo. Sinasabing marami ang hindi nakakakilala sa kanya
pero hindi nangangahulugang hindi siya mahalaga. Ayon sa tradisyon, matapos magsanay kay San Pedro, nangaral si San Simon sa Ehipto, Mesopotamia, Hilagang Afrika, Britanya, at ayon sa ilan, sa iba pang panig ng gitnang silangan, at namatay nang hatiin siya ng lagari sa dalawa. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Martin Tan at pamilya. San Simon, Makabayan, Ipanalangin mo kami. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ginugunita ng tagpong ito ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem nang salubungin siya ng taong bayan na may dalang palaspas na oliba at paglalatag ng mga balabal bilang pagkilalang si Jesus ang Hari, anak ni David. Ang tagpong ito rin ay nagpapakita ng simula ng kanyang pagpapakasakit sapagkat batid niya ang panganib na nakaamba laban sa kanya. ang tagpong ito ay sa pagmamayari ng yumaong Dr. Romulo at Natividad Domingo ng Santa Monica na nasa kasalukuyang pangangalaga ni Ginang Maria Natividad Orlona. Kaniyang ina. Ayon sa mahal na pasyon ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, bago harapin at danasin ang kanyang kamatayan, ipinaalam muna niya ito sa kanyang minamahal na inang si Maria, upang ihanda ang kanyang kalooban sa mga sakit at pagdurusa na kanyang masasaksihan. Ang mga hapis at hirap na ito rin ang ipinagbadya ni Simeon kay Maria nang si Jesus ay inihandog sa templo 40 araw matapos maipanganak. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong John Isidor Pablo at pamilya. Ang ito ang nagpapakita sa pagtatatag ni Jesus ng sakramento ng Eucharistia, kung saan ibinigay niya ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak. Sa tuwing tayo ay kakain ng tinapay ng kanyang katawan at iinom na alak ng kanyang dugo, ay ipinahahayag natin ang kanyang kamatayan
at sinasariwa ang pangako niyang buhay na walang hanggan para sa atin. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ng pamilya ni Ginang Elita Pangalinan. Panginoon, ikaw ang tinapay ng buhay. Maawa ka sa amin. Jesus sa kalamanan ng Getsemani. Ginugunita ng pasong ito ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, kung saan ipinakita niya ang buong pusong pagsunod sa kung ano ang kalooban ng kaniyang Ama. Ito ay ang hanguin ang kasalanan ng mundo. Ipinapakita rin ng tagpong ito ang pagtanggap ni Jesus ng kalis na sumasagisag sa kaniyang paghihirap. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Binibining Paquita Caballero at pamilya. Halamanan ay dumating ang isa sa 12 kasama ang maraming taong may tabak at sulok. Ang taksil na si Judas ay nagbigay ng isang hudyat na kung sino ang kaniyang hahalikan ay siya ang kanilang dadakpin. Kapag daka ay nilapitan niya si Jesus at nagsabi, "Maligayang bati, Guro," at hinalikan siya. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Carol Salazar at pamilya. Maria Santissima de Gracia y Amparo. Isang panlalarawan ng mahal na Birhen Maria
sa ilalim ng taburi bilang si Maria ang kalinisan, ang Birhen ng Biyaya at Pagtulong. Si Maria, sa bawat tagpo ng pagpapakasakit ng kanyang anak, ay nakamasid at nakabantay, tigib ng pighati at sakit. Wala siyang magawa kundi panoorin si Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni na Ginoong Ronald M. Santos at Ginoong Kenneth Sagiksi. Maria Santissima de Gracia y Amparo. Ruega por nosotros. Si Jesus sa harap ni Caifás. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong pari. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Matapos ang kanilang pag-uusig, paghaharap ng bulaang saksi, muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit." Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kautusan at inudyukan ang mga taong patulan si Jesus ng kamatayan. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ariel Tolentino at pamilya. Ang pagtatatuwa ni Pedro kay Jesus. Si Jesus ay nagagapos pa noon at ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit kasama ang ibang taong bayan. Siya ay nakilala nila na isa sa mga alagad ni Jesus at makatato siyang tinanong ng mga nakakilala sa kanya. Ngunit ito ay itinanggi ni Pedro at itinatuwa niya si Jesus kasabay ng pagtilaok ng manok. Ang pasong ito ay sa pagmamay-ari ni Binibining Malen Castro at pamilya. Si Jesus sa harap ni Pilato. Ang buong karamihang naghabla kay Jesus ay tumayo at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nila siyang paratangan. Matapos makipag-usap si Pilato kay Jesus, nagsabi si Pilato sa mga pinunong saserdote at mga tao, "Wala akong nakikitang dahilan upang paratangan ang taong ito." Ngunit sila ay nagpumilit na ipapatay si Jesus. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Carlos Kahida at pamilya. Ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Linhan ang mga Hudyo sa paghampas ng sublina na may matulis na tinig sa dulo, kung kaya't ang katawan ni Jesus ay naging sugatan at duguan. Ang paghagupit na ito kay Jesus ay iniutos ni Pilato
upang pahupain ang galit ng mga tao kay Jesus. Ang imaheng ito ay mula sa pangangalaga ng bisita ni San Jose at sa pagtataguyod ng mga apo ni San Jose. Desmayado, matapos ipahagupit na nagagapos sa haliging bato at tumanggap ng hampas na mahigit 5,000, nanlupaypay ang Panginoon sa sakit at hirap. Mula ulo hanggang paa ay natatad ng supina itong katawan ng Panginoon natin. Ang mga ito ay kanyang tiniis upang mula sa kasalanan tayo ay sagipin. Ang imaheng ito ay nasa pagmamayari ni na Ginoo at Ginang Rod at Teresita Vicente at pamilya. Ang panlilibag kay Jesus. Matapos ipahagupit ni Pilato si Jesus, ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na purpura. Ipinakikita sa tagpong ito ang katibayan ng loob ni Jesus na sa gitna ng mga panlilibak at pagpapasakit sa kanya ay hindi siya nanlaban at tinanggap niya ang lahat ng ito ng buong puso. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng yumaong Ginoong Santiago Crisostomo na nasa kasalukuyang pangangalaga ng pamilya Panganiban at Coronel. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Ang mga kawal ng gobernador ay kumuha ng halamang tinik, naglikaw ng korona at ipinutong kay Jesus. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambos sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. Ang tagpong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Agnes Victorino at pamilya.
Ecce Homo. Ang salitang Ecce Homo ay wikang Latin na ang ibig sabihin ay narito ang tao na ginamit ni Poncio Pilato na kanyang iharap si Jesus sa mga taong nais siyang ipako sa krus, batbat ng sugat at may putong na koronang tinik. Ang matandang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ng yumaong Dr. Pepito at Doktora Rosario Benco Sunga at pamilya. Maria Santissima del Mayor Dolor. Ginugunita ng pasong ito ng pagsaksi ni Maria sa parusang inilaan sa kanya ng mga Hudyo. Sa gitna ng mga taong sumisigaw na ipako si Jesus sa krus, naroroon si Maria kasama sina San Juan at Santa Maria Magdalena. Si Maria na laging nakasubaybay, tigib ng hapis at lumbay, ay hindi kailanman iniwan si Jesus at tayong kaniyang mga ampong anak. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Jaime Perez at pamilya. Maria Santissima del Mayor Dolor, ruega por nosotros. Ang paghatol kay Jesus. Ipinakikita ng tagpong ito ang pagtakas ni Poncio Pilato sa kaniyang pananagutan bilang gobernador na sinasagisag ng kaniyang paghuhugas kamay dahil sa kagustuhan ng mga taong ipapako si Jesus sa krus. Alang-alang sa sariling kapakanan ni Pilato at pagtangan sa kaniyang kapangyarihan, hinayaan niyang mahatulan si Jesus ng kamatayan at kaniyang ibinigay ito sa mga tao upang ipako sa krus. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari nila Dr. Ariel at Doktora Christy Tempompo at pamilya. Ang mahal na poong Jesus Nazareno, ipinakikita ng imaheng ito ang pagpapasa ng krus ni Jesus. Ang kanyang pagyakap sa krus ay tanda ng kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Nang yakapin niya ang krus, pinagkaloob na rin niya ang buhay niya upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ipagkasundo sa kanyang Ama sa langit. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ng yumaong Ginang Virginia Benco at pamilya. Mahal na poong Jesus Nazareno, Maawa ka sa amin.
Veronica. Ayon sa banal na tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica na ang pangalay nangangahulugan na tunay na imahen. Veronicon sa wikang Latin ay ang nagpunas sa mukha ng Panginoon habang siya'y patungo sa Kalbaryo, kung saan bumukas ang mukha ni Jesus ng may 3 beses sa kanyang birang. Ang antigong imaheng ito ay mula sa pamilya Tanhutco at Ramos sa pagtataguyod ni Ginang Josefina Contreras. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. ang unang pagkarapa ni Jesus. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog ni si Jesus sa bigat ng krus sa kanyang pasan-pasan. Halos iguko ng pagod dahil sa kawalan ng tulog, sa magdamag at pagpapahirap sa kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok at nadapa sa unang pagkakataon sa bigat ng krus at pag-aalipusta ng kanyang dinanas. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Janet Castrotan at pamilya. Nuestra Señora de las Peñas. Pinugunita ng imaheng ito ang mahal na birheng nahahapis, ang kaniyang pagsaksi na dinanas na parusa at pagmamalupit sa kanyang pinakamamahal na anak at ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga tagapagparusa sa kaniya. Si Maria sa kanyang pagdaramdam sa pagpaparusa mula sa mga taong pinaghimalaan ni Jesus at minsan siyang ipinagbunyi bilang hari. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng Familia Santos y Mendoza, Nuestra Señora de las Peñas. Ruega por nosotros. Ang pagtulong ni Simon Sireneo. Sa daan patungo sa Golgota, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na tiga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Si Simon na taga Sirene ay isang halimbawa sa atin ng pagtulong at pakikibahagi natin sa pagdurusa at paghihirap ng iba, maging ito man ay malaki o maliit. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Emerson Bundok at pamilya. Ang pagkasalubong kay Jesus ng mga babaeng taga-Jerusalem. Si Jesus ay sinusundan ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at hiniling na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili at manabik sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Ang pasong ito ay mula sa pagmamayari ng pamilya ni Ginoo at Ginang Rudy at Zeni Carpio.
Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, mula sa tanyag na titulo ng mahal na Birheng nahahapi sa Sevilla, Espanya. Ginugunita ng larawang ito ng mahal na ina ang kanyang pagdarangdam, dahilan sa nasaksihan niyang pagpapahirap sa kanyang anak at ang pagtanggap ito ng krus ng kanyang kamatayan. Ngunit si Maria ay larawan din ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus at pangako niyang kaligtasan. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Danilo Eligio at pamilya. Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, Ruega por nosotros. ang ikatlong pagkarapan ni Jesus. Ayon sa mahal na pasyon ng Panginoong Jesus, ginugunita ng tagpong ito ang ikatlong pagkasubasog ni Jesus dahil sa bigat ng krus sa kanyang pasan. Inilalarawan nito kung paanong niyakap ni Jesus ang sangkatauhan na sa kanyang pagkakatawang tao, ang lahat ng pagmamahal ay kanyang ipinamalas at ang pagkamakasalanan ng sanlibutan ang iginanti sa kanya. Ang pasong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginoong Aurelio Villanueva at pamilya. Ang paghuhubad at paghahanda sa pagpapako kay Jesus sa krus. Nang makarating sila sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo, si Jesus ay inihanda upang ipako sa krus. Siya ay hinubaran ng kanyang damit, isang pagpapatunay ng pakikibahagi ng Panginoong Jesus sa ating kalagayan. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng pamilya ng yumaong Ginoong Juan Venco. Ang Kalbaryo. Si Jesus ay ipinako sa krus. Ang mga kawal naman ay nagsapalaran upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Dililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang tagpong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Elena Songkuan at pamilya. Ang paghahabili. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae na si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na minamahal sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Tanda na tayong mga anak ng Diyos ay ipinaampon ni Kristo sa pagkaliga ng kanyang ina. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni na Ginoong Arlito Bustos at Ginang Cecilia Adapon. Andrew! Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako."
Matapos ipasipsip kay Jesus ang maasim na alak sa espongha na nakatusok sa isang sibat, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at si Jesus ay nalagutan ng hininga. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginang Josefina Constantino at pamilya. Poong Jesus na nag-alay ng buhay para sa amin. Kaawaan mo kami. Ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Nang magtakip-silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya ay naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Dumating din si Nicodemo na nagpunta noon kay Jesus isang gabi. May dala siyang mga pabango na pinaghalong mira at mga ano, na may 100 libra ang timbang. Nang maibaba na ang bangkay ay kanyang binalot ng kanyang lino. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Ronel Celso Cesar Aguilera. Ang paghahanda sa paglilibing kay Jesus. Ginugunita ng tagpong ito ang paghahanda para sa paglibing ng Panginoon matapos siyang maibaba sa krus. Sapagkat araw noon ang pamamahinga, kaya ayaw ng mga Hudyo na manatili ang bangkay ni Jesus sa krus. Si Jesus ay binuhusan ng pabango at binalot ng kayong lino bago ilibing. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Reynaldo de la Cruz at pamilya. La Pieta. Nang maibaba si Jesus sa krus, kaagad siyang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay wala ng buhay. Si Maria, sa kabila ng kalungkutan, ay nanatiling tahimik na nagnilay, habang nasa kanyang kandungan ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ng pamilya ni Reverendo Monsignor Emmanuel Venco Suma. Virgen de la Angustia. Inilalarawan ng imaheng ito ang pagninilay ng mahal na Birheng Maria sa koronang tinik na ginamit sa ulo at mga pako sa mga kamay at paa ni Jesus nang siya ay ipako sa krus. Ang imaheng ito ng mahal na Birhen ay sa pagmamay-ari ni Ginang Nita Panganiban at pamilya. Nuestra Señora Virgen de la Angustia. Ruega por nosotros. Entierro, ang tampok na imahen sa mahal na araw.
Ginugunita ng imaheng ito ang banal na bangkay ng Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao upang tubusin ang sanlibutan, ang kordero na Diyos na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan natin mula sa kasalanan. Ang banal na bangkay ni Jesus. Ang imaheng ito ay sa pangangalaga ng San Sebastian sa Parish Pastoral Council. Ang karosa ay sinasamahan ng Adorasyon Nocturna Filipina at Honoraria, ng Extraordinary Ministers of the Holy Communion, ng mga gumaganap na apostoles, mga deboto at ng mga mamamayan mula sa San Sebastian. Panginoong Jesus, salamat sa ginhawa mong pag-aalay ng buhay para sa aming katubusan. De la Soledad. Inilalarawan ng imaheng ito ng mahal na birhen na sa kanyang pag-iisa matapos ilibing ang Panginoon. Pinagbulay-bulayan ni Maria ang mga naging kasangkapan sa pagpapahirap sa kanyang anak, gayon din ang kanyang pananabik sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong Ginang Soledad Morales at pamilya. Nuestra Señora Virgen de la Soledad, Ruega por nosotros. San Jose Arimatea, isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Si Jose na taga Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo,
Dahil sa matindi nilang takot sa mga Hudyo, subalit nang mamatay ang Panginoon, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingi ng bangkay ng Panginoon upang ilibing. May isa pa, may isa pa Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Warner Salamat at ng Pamilya Trillaana, San Jose Arimatea, Ipanalangin mo kami. Santa Susana. Isa siya sa mga kababaihang tagasunod ni Jesus, kasama ni Juana ni Cusa. Nagtustos para sa ministeryo ni Jesus. Kasama ang ibang kababaihan, hindi niya tinalikuran ang Panginoon mula sa kanyang kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay. Siya ay nanatiling tapat kay Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong John Lemuel Villanueva at Ginoong Takanori Machishita. Santa Susana, Ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa. Siya ay isa sa mga kababaihang may kaya na hindi nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Asawa ni Cusa, si Santa Juana ay buong kababaang loob na tumalima sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa pangangailangang material ni Jesus sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Sherwin at Ginang Maylin Carlos at Pamilya, Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania. Tagasunod ni Jesus at pinakamamahal niyang kaibigan. Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Maria at Santa Marta na mula sa Betania. Nang malaman ng yumao si Lazaro matapos ang pagkakasakit, si Jesus ay tumangis dahilan ng kanyang pag-ibig dito at sa pangakong siya ang muling pagkabuhay. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro dahilan upang maraming tao ang higit na sumampalataya sa kanya. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni Ginang Elena Songkuan at Pamilya, San Lazaro de Betania. Ipanalangin mo kami. Santa Marta. Una nating nakilala si Santa Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapatid ni Maria at Lazaro, inilalarawan si Santa Marta sa pagkaabala sa pag-aasikaso kay Jesus nang ito ay tumuloy sa kanilang tahanan. Samantala, itinuro ni Jesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay, ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamay-ari ng Pamilya Salamat, Santa Marta. Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kinilala bilang asawa ni Zebedeo at ina ng dalawang dakilang apostol ni Jesus na sina Santiago Apostol at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome, sa gisag ang walis ay isa sa mga naglinis ng pinaglibingan ni Jesus at kasama ni na Maria Magdalena na mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamay-ari ni Ginang Dolores Vallarta at Pamilya, Santa Maria Salome. Ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleophas, ipinapalagay na pisan siya ng mahal na Birheng Maria, kaya siya'y malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid na tumutulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Santa Maria na asawa ni Cleophas ay isa sa mga taong nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang malugutan ng hininga si Jesus. Sa gisag ni Santa Maria Cleophas ang insensario,
bilang isa sa mga naglinis at nagpabango sa katawan ng ating Panginoong Hesus bago ilibingan. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong ginang Felisa Martin at pamilya, Santa Maria Cleofas. Ipanalangin mo kami. Hawak niya yung pen. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Ipinahihiwatig ng pangalang Magdalena na maaaring nanggagaling si Maria sa lugar ng Magdala at naging isa sa mga tagasunod ni Kristo. Nasaksihan ni Maria Magdalena ang karamihan ng mga pangyayari sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Siya rin ang pinakaunang saksi sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ang matandang imaheng ito ay sa pagmamayari ng Familia Angeles at Renalayan at sa pangangalaga ng Familia Carpio. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria Salome. Tinagurian siyang pinakamamahal na alagad dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus mula sa simula ng ministeryo ni Jesus sa kanyang paghihirap at ipako sa krus. Tanging siya lamang ang nanatili sa piling ng poong mahal at sa kanya inihabilin ni Jesus ang kaniyang mahal na ina. Isang antigong imahen na mula sa pamilya sa Ginsid, San Juan Evangelista. Ipanalangin mo kami. Ang Mater Dolorosa. Ito ang tampok na imahen sa Semana Santa mula pa man noong unang panahon. Ang ina ni Jesus na nahahapis at ina nating lahat. Inilalarawan ng imaheng ito ang hapis, pait, lumbay, dusa at pighati na naranasan ng isang inang na namatayan ng anak. Ang antigong imaheng ito ay mula sa pamilya Balatbat at Laderas. Mater Dolorosa, Ruega por nosotros. Anong ilalabas? Makakabalik sila sa bansa. Tapos na, ay, nagsasalura na yung mga parang.